in daily lives, araw-araw, despite ng ating pagsubok, alam ko naman may pagkakataon ayaw natin magbasa pero pilitin natin ang sarili natin. So, dun papasok yung effort, yung steadfastness, saka yung pagiging natin, perseverance natin, okay, sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. And also, I praise God dahil we are, sa ngayon ay temporary, ay every Wednesday, dun muna kami mag-stay sa Ras Al Khaimah dahil si Elisha ay nandun, Sister Virgie ay para maiiwas siya sa issue sa Julfar dahil sa accommodation. So instead daily kami mag-travel, nakiusap muna ako kay Pastor Ben na pansamantagal. Parang sabi ng asawa ko, parang dati balik na naman tayo sa dati so I praise God for that privilege. And though just yesterday, actually, yung tinirang kaso ako, sumakit yung lalamunan ko pagkatapos nung ating evangelism. Until now, hindi maganda yung pakiramdam ko, but I praise God for the strength, nakakatayo pa. And also, salamat sa Panginoon nakapag-start tayo ng di ba? Please support. I encourage you, maganda po yung it takes maximum 2 hours lang naman, o 1 hour. Okay? At least 1 hour lang. Kasi napakahalaga po yun. At the same time, wag nyo din kalimutan na supportahan yung Vesper service. Kasi maganda ituturo ko ngayon about separation. Okay? So, nag-shift muna ako from romance to separation. So, i-continue ko para namang ma-sustain ko yung sarili ko sa pagtuturo. Kasi pag tinuro ko lahat, baka maubusan din ako na ituturo. Di ba? So, isi-shift ko sa susunod. Okay? So, yun ang gagawin po natin. And again, I encourage you, I praise God dahil nakapamigay tayo sa Ajman. Bagamat wala tayong, hindi tayo nakapag-share dahil ang tao doon ay, siguro talagang ganun talaga ang mundo, busy sa makalangit na bagay. Hindi, busy sa makamundong bagay, hindi busy sa, ayaw mag-respond sa makalangit na bagay. So, at least we have the chance to share the gospel to them. Ayun naman ang dalawa kasi ang purpose natin. If they will not listen, at least they have that Kasi after all, at the end of the day, God will remind them, you hold the gospel tracts, why you didn't respond to it. So that's nandun naman, kaya kompleto yun sa gospel tract natin. Okay, so salamat din sa Panginoon sa privilege. And I roll the verse. Meron bang quick? Wala pa. So I roll the verse to Sister Marjorie. Malachi chapter 3 verse 6, For I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. Nagpapasalamat po ako sa isang buong linggong protection, guidance, and safety. Para sa akin dito sa UAE, sa daily travels, papasok at pauwi, galing sa eskwelahan, kahit kapiranggot lang po siya. Safety is safety, so I praise the Lord for that. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa safety din po ng aking family na nasa Pilipinas. Lalo po nitong mga nakaraan kung ano-ano po yung balita na natatanggap natin sa bagyo, sa lindol. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na safe naman po sila sa Pilipinas. Hindi naman po sila napano doon. So, malaking pasasalamat po yun sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Last Thursday, nagpasaksak po kami nagpa-vaccine sa hepatitis B. Nung una po, sabi po nung secretary is, mag-prepare daw po ng 100 dirhams. Kaso sabi ko, hala,
wala pa yung sweldo. Pero God will always provide. Pagdating po namin ng co-teacher ko dun sa industrial area, yung sa vaccination place, anong location. Pagbigay po namin ng papers namin, ang sabi po nung staff, it's already paid na po ng school. So, praise the Lord for that as well. Kasi sabi ko, hala, saan ako hugot ng 100? God always provides talaga. And nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na kaninang umaga. Hindi ko po alam sa weather po ata ito. Ang masakit po yung lalamunan ko at saka yung ulo. But talaga nagbibigay ng kalakasan si Lord. Hindi ko hinawakan. Talaga pong nagbibigay ng strength si Lord kasi sabi ko, hindi kailangan kong i-set up yung AV. So, po, sa kalakasan po ng Panginoon, maraming salamat po. And I roll the verse to Elisha. Wala tayong ibang kahoy. Kasi okay lang, pinitiyan na natin. Talaga. Malachi 2:4, and ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the Lord of hosts. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa knowledge and wisdom and strength sa pag-aaral at sa provision kay Kuya. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Nakasong lead ako dun sa Ras Al-Khaimah sa Friday chapel. I'll the verse to Mommy. Malachi chapter 1, verse 11. For from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. And in every place, incense shall be offered unto my name, and pure offering for my name shall be great among the heathen, said the Lord of hosts. I praise and thank God sa kabutihan niya sa ating lahat, sa araw-araw na pag-iingat, sa provision niya sa araw-araw. Yan, salamat. Last week, medyo maraming araw kami magkasama ni na Pastor Jake, siya ni Elisha. Dati kung weekend lang, at least from Wednesday, Thursday, yan, hanggang ngayon. Salamat sa Panginoon, sa kabutihan niya, and salamat din sa nakaraang, nung last Friday may bagyo sa Mindoro. So lahat ng puno ng mga mahogani namin doon naputol. Sira yung natumba yung mga pananim. Pero salamat at ligtas silang lahat. And the same day, nung Friday na yon, yung kabagyuhan, nasa ospital naman yung tatay ko. Pero salamat sa Panginoon kasi at least nandun na siya. Mahirap itakbo ka kung may mangyari man. At least madali na sa kanila. So salamat din sa agalingan na binigay ng Panginoon sa kanya. Nakalabas na siya. Pero salamat din dun sa result ng CT scan niya. Sabi ng doktor, wala nang problema yung heart niya, walang problema yung mga vein. Siguro sa tumataas yung acid niya. Kasi ang feeling niya, napakainit ang dibdib niya. Kasi baka nag-heartburn, gawa sa sobrang dami ng gamot na iniinom. Salamat doon at yun lang. Kasi kung puso, mas mahirap. Ayun, nasabi ko, iwasan na lang kumain ng mga food na nag-trigger ng acid. So, salamat din sa Panginoon, sa mga kapatid ko na full support, nag-aasikaso, hatid sundo, nagbabantay. Salamat doon. At ganda sa kalakasan na binibigyan ng Panginoon sa mama ko. Para silang matatanda na. Pero magkasama pa rin yung sabing, kaya nga nakita ko yung yung sabi pag kinakasal. Health and magkasama palagi. So, salamat sa blessing ng Panginoon na magkasama pa rin sila, although dumaan sila sa mga pagsubok na matindi before. Pero salamat sa Panginoon na magkasama pa rin sila dahil yun sa Panginoon. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon nung last Sunday sa Abu Dhabi sa Pastor's Wife Appreciation. Salamat po sa inyong mga kapatiran na ginamit ng Panginoon na blessing, channel of blessing. Maraming pong salamat sa inyo. At malaking tulong yung inatanggap ko. At salamat po, pagpalain po kay lahat ng Panginoon. I roll the verse to Ate Albert. Malachi chapter 3 verse 10. Bring ye all the tithes on the storehouse, that there will be meat in my house. Serve with the Lord of hosts, if I will not
baka mali bring baka may kulang eh. That there will be meat in my house, and prove me now, yeah, and prove me now wherewith, say the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out of blessings, that there shall not be room enough to receive it. So, yun po. So, pakaganda po ng verse yan. Totoo po yan sa buhay namin, pamilya. So, maraming salamat po sa Panginoon, sa biyaya niya, sa lahat na pagkakaloob niya sa amin, no? Sa ngayon, si Lamami, nakapag-church sila kasama ngayon, si biyanan ko, no? So, kasi ano yun nga, may sasakyan na nakapag-drive. Kasi hirap talaga yung biyanan kong mamasahe talaga, nagta-tricycle siya, kailangan siyang isakay. Malayo yung pag-tricycle. So, ngayon, medyo komportable, so may kotse. And salamat sa Panginoon doon, no, sa pag-guide niya kay Aldrich sa araw-araw sa pag-travel doon po sa pag pumapasok sa school. Recently, nag-uulan, so hindi sila na-stuck sa baha. Kung nag-jeep lang sila, sa ibang kalsada sila dadaan, so na-stranded sila sa Malolos. Pero since yun nga, dala na yung sasakyan, pinayagan sila ni Mami na magdala ng sasakyan dahil nga umuulan din. So sa iba sila nagdaan, so naihatid din nila sila Ethan, Erin. At doon, yung kalsada doon medyo mataas sa tabang. So salamat sa Panginoon dyan sa pag-guide niya, especially kay Aldrich. Kasi ano din, yung pagdadrive ba sa Pilipinas, minsan yung mga singitan sa ang hirap din o pagmamaneho. Pero nandoon yung pagpapala ng Panginoon para gabayan siya. No? So salamat sa Panginoon dyan. Salamat din sa Panginoon. Ngayon, do medyo hirap din kasi nga maulan, mag-process. Pero ginagabayan niya si Missy saka yung bayo ko para mag-process din ng papers sa pagta-transfer ng title. Salamat sa Panginoon dahil God provide din sa financial, sa pag-aayos po no. So, lahat po ng blessings is sa mga ginagamit na yun ay nagmumula sa Panginoon. Kaya nagpupuri at magpapasalamat po ako sa Panginoon. Kaya nga yung sabi ko doon, yung verse na yun, totoo po, yung pangako ng Panginoon. No? So yun din, salamat din po ako sa, actually, nung Friday kasi, nagkaroon din ako ng collection ng check sa Rasal Kaima. So, tagal na nun, actually last 2 weeks kay Pastor Jake ko papakisuyo sa Bin Majid. Baka ako hindi maano ni Pastor Jake. And kailangan may resibo yon. So salamat ako sa Panginoon dahil nga nung Friday, yung trabaho ko sa Abu Dhabi, 2 meeting, natapos siya kaagad. So nakatakbo kaagad ako ng Rasal Kaima, umabot pa ako sa office ng bago mag-6 sa mga 5:30 yata yun. Umabot pa ako sa collection. No? So salamat sa Panginoon dyan. At yun nga, kahapon din, salamat sa Panginoon. Litong-lito ako dito sa AB kasi hindi ko mapindot yung input kung pag mamimili kasi, no. So salamat sa Panginoon, nakahanap ako nung remote ng TV, so para madaling mag-change. So yun nga, na-setup ko din naman kanina. Kaya lang medyo iba pala yung setup ni Aldrich before. Binago ko siya, kaya kanina nagkakalituhan sila nila si Marge. Pero salamat dahil bago mag-start naayos po nila. No? So salamat sa Panginoon sa mga biyaya at talinuhan na pinagkakaloob niya sa ating lahat. So I roll the verse po ko, Ate Minmin. Malachi chapter 4 verse 2. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and you shall go forth and grow up as calves of the stall. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagbibigay niya po ng wisdom and knowledge sa akin sa school and ngayon na din sa work. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa
pagbibigay niya po sa akin ng kalakasan kasi 3 days na po akong walang kasama sa work. So ako na po lahat nag-handle. Halos gigising ako, tatawag yung amo ko. Tapos dire-diretso na yun. And parang wala nang tayuan. As in, nakakasama po siya ng pakiramdam. At nakakahilo din kasi iba-iba na po yung ginagawa ko. Isang mapa, isang accountant, isang property. So, sobrang hirap na po. And, at ayun, nagpapasalamat po ako sa pagbibigay kalakasan sa akin. Kasi, sa gabi, after ng work, umiiglip ako ng 30 minutes din. After that, magluluto ako ng dinner namin nila daddy. So, at ganun din sa school, recognition po namin bukas. Nakita ko na po kung Dean's ba ako or Latin Honors. So, nakita ko yung name ko sa Latin Honors. So, I don't know if I first or second kasi iba po yung ano dito sa UAE kasi yung sa Philippines po Dean's lang po, 'di ba? Tapos yung Latin Honors sa ano na yun, sa graduation. So, iba po dito. So, nakita ko yung pangalan ko doon at although mahirap po talaga pagsabayan kasi ngayon, yung klase namin is mahaba. So, lahat ng major, sobrang hirap, pati po yung math. And sa gabi ko siya inaaral. Although minsan nalulutang ako, sabi ko, hindi ko na maintindihan, tigil ko na nga. So, pero hindi pa rin po ako tumitigil. And, ayun, pwedeng papasalamat po ako sa Panginoon dahil naka-attend po si Lola ngayon. Kasi last week, hindi siya naka-attend. And ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagbibigay niya pong pag-iingat kay Tito Albert, kay ate, kay kuya po sa pagpasok. So God be all the glory. I roll the words to Brother Andre. After Brother Andre, last one, lady. So let's proceed to our... Malachi chapter 3 verse 1, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom you delight in. Behold, he shall come, say the Lord of hosts. I present thank God for another week, another Sunday na po tayo ay nagkakatipon. And although masama pakiramdam ni Sister Mary Ann, nandun nakadapa lang doon. Sinama pa din namin. Present thank God. I hope kayanin niya till mamaya. First day kasi ng niya, period niya. So I still present thank God sa kalakasan, sa pagbigay niya sa amin ng bagong pagpunta dito. Even the whole week napaka-busy po sa opisina. Sa paggagabay ng Panginoon, sa wisdom and understanding na binibigay niya. Nung Friday din, sport fest namin, maghapon kami sa Danube. And salamat sa Panginoon, sa kalakasan. Ang problema kasi pag hindi ka pumunta, it will count like absent ka sa araw na yun. So, instead na may